Balita ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao at kasama na po ang buong mundo. Oras natin sa buong kapuluan, alas 5:09 na po ng umaga. Pasensya na po kayo, medyo atrasado lang po kami. Magandang umaga, ako po si Annie Rantoy. Magandang umaga, Tata Bert. Ayan. Mukhang It's a beautiful day. It's a beautiful Monday. Good morning, Ani. Ngayon po ay araw ng Lunes, ika-12 sa buwan ng Enero, taong 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Ako po si Bert Cerudo. Magandang umaga, Tata Bert. At good morning sa lahat ng ating mga kababayan. Ayan, kumusta po yung biyahe niyo? Yes, it's a good ang weather, maganda ang biyahe, smooth ang travel ko. Kasi talagang wala pang traffic. Opo, yung mga Mas oras maganda, na yan. sana laging ganyan, no? Opo, para hindi atrasado. Yes, Ayan. at saka minsan nakakaranas din ako ng itong nakaraang araw, minsan umaambon-ambon pa rin. Opo, ay, may mga pag-ambon. Even sa ngayong buwan na ng Enero. May mga shear line. Yes, meron pa rin, ibang parte ng Pilipinas. At dito rin sa Metro Manila, magabang tayo. Mga kasambahay, simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Kinumpirma ni House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice na may mga individual na nagpaplano maghain ng impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa kongresista, inikayat siya mag-endorso nito, ngunit tinanggihan niya at hindi mag-endorso ng anumang impeachment complaint. Dagdag niya, kailangan munang dumaan ng reklamo sa House Justice Committee at dapat itong pagbasehan sa merito at hindi sa politika. Nilinaw rin niya, ayaw niyang may ugnay sa Duterte Group at ginigit ng mga tago-suporta umano ni Vice President Sara Duterte ang nasa likod ng plano kaugnay ng aligasyong katiwalian sa flood control projects. Samantala, sinabi ng Malacanang na hindi pa napatutunayan ang mga aligasyon at nananatiling nakatuon ang Pangulo sa pamumuno. Hataw Balita ngayon. Inilahad ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Pampilo Lacson na mayroon umanong 2.5 billion pesos na allocable si Senador Amy Marcos sa 2025 National Expenditure Program o NEP. Ito ay sa gitna ng pagtuligsa ng Presidential Sister sa naisabatas na 2026 National Budget na pork barrel o mga pondo para sa mga lokal na proyekto na kadalasan ay ginagamit para makakuha ng boto at suporta. Sa isang panayam, sinabi ni Senador Ping na ang allocables ng senadora ay kabilang sa files ng pumanaw na si Catalina Cabral, dating Undersecretary ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Agad namang naglabas ng pahayag si Senador Amy kaugnay ng buwelta ni Senador Ping. Buwelta ng senadora, nakakatawa siya dahil hindi niya alam na lahat aniya ay wishlist na ibinigay sa DPWH Central Office. Nilinaw rin ni Senator Marcos na wala rin siyang alam sa allocables ng administrasyon at hindi siya abogada ng Malacanang. Hataw Balita ngayon. Sa magpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, inihahanda na ng National Bureau of Investigation ang hakbang para sa gagawin itong koordinasyon sa iba pang ahensya ng pamahalaan para aksyonan ang kumalat na maling impormasyon patungkol sa umano'y pagkamatay ni Ombudsman Crispin Boying Rimulya. Kumalat online ang maling impormasyon na pinabudaan naman ni Ombudsman Rimulya. Dagdag pa ng Ombudsman, pasok na sa paglabag sa Cybercrime Prevention Act of 2012 ang ginawang ito ng nasa likod ng nagpakalat ng maling impormasyon. Tiniyak naman ng NBI na aksyonan nila ito kahit pa tambak sila ng inaasikasong kalintulad na reklamo. Hataw Balita ngayon. Iginiit ng Philippine National Police o PNP na legal ang ginawa nilang pagkumpiska sa mga luxury vehicles o mamahaling mga sasakyan na iniuugnay kay dating Ako Bicol Party List Representative Saldi Co. Sa opisyal na pahayag na inilabas ni PNP Acting Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr.,
Sila aniya ay sumunod sa mga otoridad kabilang ang kautusan ni Interior Secretary John Vic Remulla at Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Noong January 8, nagsagawa ang mga otoridad kasama ang mga grupo mula sa PNP sa pagkumpiska ng mga mamahaling sasakyan na umano'y pag-aari ni Ko. Hataw Balita Ngayon. Makikipagtulungan ng National Bureau of Investigation sa Department of Information and Communications Technology, Department of Trade and Industry at Department of Health patungkol sa naglipa na umanong bentahan online ng mga unregulated medicine. Tugon ito ng NBI sa ginawang prevalence speech ni Senator Raffy Tulfo patungkol sa naturang kalakaran online. Ayon sa senador, unregulated ang kumakalat na gamot kung kaya't delikado ito para sa kalusugan, lalo na't hindi ito aprobado ng Food and Drug Administration o FDA. Hataw Balita Ngayon. Nasa 63 na ang mga nagkaroon ng super flu sa bansa hanggang noong buwan ng Disyembre ng nakaraang taon. Iniulat ito ni Department of Health spokesperson Albert Domingo sa isang panayam. Ang mga napaulat na nagkaroon ng super flu ay gumaling na. Muli namang pinawi ng DOH ang pangamba ng publiko dahil ang super flu ay hindi na bago at matagal na ring klase ng sakit. Hataw Balita Ngayon. Nananatili pa rin sa Alert Level 3 ang Mayon Volcano ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS. Sa monitoring ng ahensya kahapon, January 11, nakakita ng pagtaas ng Seismic Energy Release o RSAM sa Mayon Volcano. Nasa 6 na RSAM ang naitala mula sa 16 na stasyon ng monitoring ng Mayon Volcano Network. Ipinagbabawal pa rin sa Mayon ang pagpasok sa 6-kilometer radius ng Permanent Danger Zone dahil sa posibilidad ng pagputok ng bulkan. Hataw Balita Ngayon. Inihayag ng Department of Migrant Workers o DMW na malapit ng lagdaan ng 28 agreements sa pagitan ng Dubai Chamber at Pilipinas para sa pagninegosyo at mga investment. Ang Dubai ay numero 1 pagdating sa foreign direct investment projects at may tuturing na global business ang Innovation Hub. Kahapon January 11, dumalo sa isang pagpupulong ng Filipino community leaders at UAE Business Council si First Lady Liza Araneta Marcos sa Conrad Hotel sa Dubai. Nagtipon-tipon dito ang mga government officials, Filipino community leaders at pribadong sektor para sa pagpapaunlad ng oportunidad sa mga Pilipino sa United Arab Emirates. Mas dumarami ang mga New Zealander o mga Kiwi na pinipiling lumipat sa Australia dahil sa mas mataas na sahod, mas maayos na kondisyon sa trabaho at mas maraming oportunidad. Ito ang Hataw Balita ni Early Briones. Ayon sa datos, humigit kumulang 30,000 katao ang net migration loss ng New Zealand patungong Australia noong 2024. Isa sa pangunahing dahilan nito ang patuloy na income gap sa pagitan ng dalawang bansa, kung saan mas mataas pa rin ang 24% ang kita sa Australia. Ilan sa mga umaalis ay mga manggagawang may karanasan na nahihirapang makahanap ng trabaho sa New Zealand o naghahanap ng mas mataas na kita para sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Kabilang din dito ay ang mga pamilyang lumilipat upang mas mapalapit sa kanilang mga kamag-anak na matagal nang naninirahan sa Australia. Ayon sa mga relocation expert, mas marami na ngayon ang permanenteng lumilipat at hindi na itinuturing ang Australia bilang pansamantalang destinasyon lamang. Tinatayang 600,000 New Zealand-born ang kasalukuyang naninirahan doon na nagiging dahilan upang mas dumami pa ang sumusunod. Bagamat nangako ang pamahalaan na babawasan ang agwat ng kita sa pagitan ng New Zealand at Australia, sinasabi ng mga eksperto na mabagal ang progreso. Anila kinakailangan ang pangmatagalang solusyon na sumasaklaw sa ekonomiya, trabaho, pabahay at edukasyon upang mahikayat ang mga Kiwi na manatili sa bansa. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Isiniwalat naman ang may-ari ng Crans Montana Bar sa Switzerland na nasunog sa kasagsagan ang pagdiriwang ng bagong taon ay isang mahalagang detalye tungkol sa nangyaring sunog kung saan nasa 4 na puna ang nasawi. Ito ang mahataw na balita ni Gerald Moral.
Isinailalim sa kustodiya ng mga otoridad noong Biyernes si Jack Moretti, co-owner ng Lake Constellation Bar sa resort town ng Crans-Montana, Switzerland, habang iniimbestigahan ang nangyaring sunog na ikinasawi ng 40 katao sa kasagsagan ng pagdiriwang ng bagong taon. Ayon sa pahayag ni Moretti sa Valley Public Prosecutor's Office, nadiskubre niyang nakakandado mula sa loob ang service door ng bar matapos ang insidente. Nang dumating aniya siya sa lugar ng sakuna, pilit niyang binuksan ng pinto at doon niya natagpo ang may ilang nakahandusay sa likuran nito. Batay sa paunang investigasyon, mga sparkler candle ang pinaniniwalaang sanhi ng sunog matapos madikit sa soundproofing foam sa kisame ng basement ng bar. Siniyasat din ng mga otoridad kung sapat at madaling kunin ang mga fire extinguisher at kung nakabatay sa regulasyon ang mga emergency exit. Inamin din ni Moretti na siya mismo ang bumili at nag-install ng mga foam mula sa isang DIY store matapos nilang bilhin ang bar noong 2015. Gayunman, iginiit niya na hindi sapat umano ang lakas ng mga kandila upang paliyabin ang mga acoustic foam sa loob ng bar dahil siya mismo ang nagsagawa ng mga pagsusuri nito. Tungkol naman sa presensya ng mga menor de edad sa lugar, sinabi ni Moretti na ipinagbabawal ang mga wala pang 16 na taong gulang at ang mga edad 16 hanggang 18 ay kinakailangang may kasamang nakakatanda. Gayunpaman, aminado siyang posibleng may pagkukulang sa pagpapatupad ng nasabing patakaran. Sa kasalukuyan, naharap si Moretti at ang kanyang asawang si Jessica na co-owner ng bar sa mga kasong negligent homicide, negligent bodily harm at negligent arson habang nagpapatuloy ang investigasyon ng otoridad sa isa sa tinuturing nilang pinakamalalang trahedya sa bansa. Gerard Moral, humahataw sa balita, ngayon. Nagprotesta ang libu-libong Canadians bilang pagpapakita ng suporta sa mamamayan ng Iran dahil sa patuloy na karahasan at panunupil ng kasalukuyang rehimen. Hiniling rin ng mga ito ang muling pagbabalik ni Crown Prince Reza Pahlavi. Ito ang umahataw na balita ni Sheila Reyes live. Hello Sheila, magandang araw sa iyo. Saang mga lugar sa Canada isinagawa ang mga kilos protesta laban dyan sa anti-Islamic regime ng mga Canadians? Bilang ang Ottawa at Montreal sa nagdaos ng malawakang kilos protesta upang patalsikin ang kasalukuyang administrasyon sa bansang Iran. Layunin ng demonstrasyon na iparinig sa mundo ang hinaging ng mga Iranian na biktima ng karahasan at panunupil ng gobyerno. Hiniling rin ng mga ito na muling pabalikin si Prince Reza Pahlavi na anak ng dating Shah ng Iran na matagal nang naka-exile sa Estados Unidos. Hinimok naman ni Reza Pahlavi ang pagpapatuloy ng demonstrasyon at ang paggamit ng dating bandila ng bansa bilang tanda ng pagkakaisa at nasyonalismo. Bagamat walang eksaktong bilang ng mga casualties ang naitala sa ngayon dahil sa kakulangan ng tiyak na impormasyon matapos putulin ng gobyerno ng Iran ang komunikasyon at internet sa bansa na lalo nagpapalala sa sitwasyon ng pagkabahala ng maraming mamamayan. Sa kabila ng matinding crackdown na ginagawa ng Iranian government laban sa mga protesters, nagpahayag naman ng matinding suporta ang pamahalaan ng Amerika sa mga demonstrador. Balik sa iyo, Bert. Yes, Sheila, tanong ko lang, ano naman ang naging tugon ng pamahalaan ng Canada at iba pang bansa sa protestang naganap? Bert, kinundinan ng Canada, Australia at European Union ang karahasan ng Iran habang hinimok naman ni Prime Minister Mark Carney ang Iran na igalang nito ang karapatan sa malayang pamamahayag at mapayapang pagtitipon. Bert? Alright, ingat kayo dyan. Salamat, Sheila Reyes mula dyan sa Toronto, Canada. Hataw Balita ngayon. Samantala, nagsagawa ang Estados Unidos ng large-scale strikes laban naman sa ISIS sa Syria. Ito'y bahagi ng Operation Hawkeye strikes alinsunod naman sa kautusan ni President Donald Trump kaugnay na nangyaring pag-atake ng IC sa mga sundalo ng Estados Unidos sa Syria. Ito ang umahataw na balita ni Nico Chicano. Paghihiganti
Ito ang pangunahing layunin ng inilunsad na large-scale strikes ng Estados Unidos laban sa Islamic State of Iraq and Syria o ISIS. Matatandaan noong December 14, inatake ng ISIS ang mga sundalo ng US malapit sa Palmyra, Syria, kung saan nasawi ang 2 sundalo at isang sibilyan na interpreter, habang nasa 3 namang US personnel ang nasugatan. Tinawag na Operation Hawkeye Strike ang naturang operasyon alinsunod sa direkta ni US President Donald Trump. Ayon kay CENTCOM Speaker Captain Tim Hawkins, mahigit sa 35 strikes ang isinagawa nito simula noong Sabado. Mahigit sa 70 precision munition ang napaputok at 20 aircrafts ang ginamit. Sa kanyang ex-post, binigyang diin ni Defense Secretary Pete Hegseth na hindi nila kailanman lilimutin at hindi sila uurong. Nilinaw ni Hegseth noong Desyembre na ang operasyon dito ay hindi simula ng digmaan kundi deklarasyon ng paghihiganti. Target ng strike ang ISIS bilang bahagi ng commitment ng US na i-root out ang Islamic terrorism laban sa warfighters, maiwasan ang pag-atake at protektahan ng Amerika at ang mga partner forces sa rehiyon. Nico Chicano, humahataw sa balita. Ngayon, Magkakaroon naman ng Philcom General Assembly at Town Hall meeting sa January 31 sa New York City. Samantala, magsasagawa naman ng Consular Outreach Mission sa Overland Park, Kansas sa February 21. Ito ang umahataw na balita ni Lynn Perez. What's up, kabayan? Iniimbitahan ng Filipino community sa New York City na dumalo sa 12th General Assembly at Town Hall meeting. Gaganapin ito sa January 31 alas 2 ng hapon sa Kalayaan Hall ng Philippine Center sa New York City. Magkakaroon din dito ng legal clinic kung saan tatalakayin ang tungkol sa kasalukuyang sitwasyon sa immigration. Nag-anunsyo naman ng job opportunities ang Philippine Embassy sa Belgium. Nangangailangan ng pasuguan ng alternate driver or general utility personnel at clerk messenger. Sa mga interesadong mag-apply, magsumite lamang ng inyong resume na may photo at cover letter sa brussels.pe at dfa.gov.ph. Maaari namang makita ang kumpletong impormasyon ng duties at responsibilities sa official Facebook page ng Embahada sa facebook.com/ph in Belgium. Magsasagawa naman ng Consular Outreach Mission sa Overland Park, Kansas sa February 21 mula alas 8:30 ng umaga hanggang alas 5:30 ng hapon sa Philippine Cultural Center Foundation. Ilan sa mga serbisyong ipagkakaloob sa ating mga kababayan ay ang passport, dual citizenship, notarization at civil registration. Para sa kumpletong impormasyon, bumisita lamang sa official Facebook page ng Philippine Consulate sa Chicago sa facebook.com/ph in Chicago. Lynn Perez, sumahataw sa balita ngayon. Sa magpapatuloy, naghataw balita ngayon. Makakapanayam natin ngayong umaga ang Deputy Chief of Staff ng Bureau of Customs na si Attorney Chris Mendijo upang pag-usapan ang deadline ng pagde-deliver ng mga balikbayan boxes sa mga pamilya ng ating mga kababayang OFW. Magandang umaga po sa inyo, Attorney Chris. Ma'am Annie, magandang umaga po. Pagbati po mula kay Commissioner Riel at sa mga bumubuo po ng Bureau of Customs. Thank you for joining us this morning. Attorney Chris, kung hindi ako nagkakamali, we had an interview with you before at binanggit na by December, isa yan sa mga kahilingan o kaya request na dapat mapadala na. Pero ngayon, mayroon binabanggit na sa darating na Feb 14, yung deadline ng delivery ng mga balikbayan boxes. Ano po ba yung nangyari dito sa mga kahon na ito at hindi na i-deliver po doon sa petsang nabanggit natin? Una-una po, Ma'am Annie, alinawin po natin, hindi po tayo nagtatakda ng deadline ng Feb 14. Ang ipinahayag po natin ay ang hangarin po ni Commissioner Ariel na sana po ay matapos na po natin itong backlog pa natin sa mga balikbayan boxes na nakatenga pa po sa ating mga ports bago pa man po dumating ang Pebrero. At sana po matapos po natin ito sa buwan ng Enero. Ikalawa po, dun sa tanong po ninyo, ito po kasing Desyembre, alam niyo naman po, panahon ng Pasko, pati po yung ating mga logistics partners sa kanilang normal na negosyo ay talagang mataas po yung demand ng pagpo-provide ng mga logistics services. Kung kaya't napakabagal po ng ating pag-usap, yung ating pagkakaroon po ng progreso dito sa pag-handle ng balikbayan boxes. At mabagal po talaga yung ating naging progression dito. Kung kaya't nagkaroon po si Commissioner Riel ng instruction upang pabilisin pa at i-expedite itong Enero ang pag-handle nitong mga balikbayan boxes na iniwan po nitong mga pribadong deconsolidator sa ating bansa. Okay, Attorney Chris,
Ano po yung nakikita ninyo pong pananagutan nito pong freight forwarder na ito? I don't know kung tama yung pagkatawag ko doon. Mayroon ba silang criminal liabilities dito? And ano yung ginagawa ng Bureau of Customs para mapanagot sila? Kasi po, lalabas, imagine kung kailan ito napadala, if I'm not mistaken, last year pa. What if may mga expired na mga gamit dyan o kaya mga pagkain? Kawawa naman itong ating mga kababayan na naggantabay ng matagal na panahon galing doon sa kanilang mga mahal sa buhay sa abroad. Yung pong aspeto ng liabilidad, Ma'am Ani, idinulog na po natin itong mga complaints na ito sa pakikipagtulungan ng National Bureau of Investigation. Sinamahan po natin yung ating mga OFWs doon at sila po ay nagsampa ng kanilang mga kaukulang complaint affidavit. Pagdating naman po sa aspetong damages, meron po silang liabilidad bilang isang common carrier. Sila po ay may obligasyon na dapat po maidala nila yung mga produkto sa consignees na safely at on time. At gaya po ng inyong nabanggit, kapag po merong mga ganitong mag-e-expire na po, kasi mag-iisang taon na po yung iba dito at lagpas isang taon na po yung iba, sana po ay panagutan naman ng kumpanyang ito ang mga damages, yung mga pong expired na padala ng ating mga OFWs. Again, hindi po nararapat sa ating mga OFW ang ganitong pangyayari at sa ating pakikipag-usap naman sa kanila na nagkaroon po ng pagpupulong sa pagitan ng kumpanyang ito at ng ilang mga OFWs natin, sila naman ay nag-commit na sila ay magbabayad ng mga danyos kung may pinsala sa ating mga OFWs. Nag-commit naman ang kumpanyang ito na pananagutan po nila ang mga pinsalang ito. Okay, yan ang magandang balita na committed sila na magbayad ng mga danyos. Ngayon po, attorney, liwanagin natin, Attorney Chris, kung nung nakaraang holiday season ay harapan dahil sa dami ng mga nangangailangan po ng serbisyo ng mga freight forwarder na yan. Ibig sabihin, ito po ay nasa port na. Nasa port na po ito, attorney, at i-deliver na lamang po ba? Attorney Chris, pakilinaw nyo nga po yan para at least kung may mga kababayan tayo na nakikinig at nanonood right now, yung mga padala pala sa inyo nasa port na at i-deliver na lang para maabangan nila yan, attorney. Linawin po natin yan, Ma'am Ani, abandonado na po yung containers na ito, So nasa port na po natin. At simula po nung Desyembre, nung nag-provide po ang ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng pondo para po dito, nag-umpisa na po yung ating logistics partner at dinala na po ito sa sorting center. Meron po tayo sa Las Piñas at sa Tarlac. Ito po yung dalawang warehouse na kung saan sinistrip po natin or binababa po natin itong mga lamang balikbayan boxes. At gaya po ng pangako ng ating Pangulo, ang magiging serbisyo po dito ay door-to-door. So intayin na lang po ng ating mga OFW sa kanilang mga balikbayan boxes. Tayo po ay humihingi pa ng kaunti pa pong pasensya at panahon. Pero door-to-door po ang commitment po natin. Ipapadala po natin sa mga consignees at sa mga addresses na nakalagay po sa kanilang mga pinadalang mga balikbayan boxes. Attorney, halimbawa, mayroon magsasuggest dyan para mas mabilis kami na lang kukuha instead na door-to-door. Pwede ba ito, yung ganitong klaseng pakiusap o request para mas mapadali? Attorney Chris? Yung bang ganong klaseng suggestion ay lumitaw dyan during the discussion, Attorney Chris? Lumitaw po yung suggestion na yan. Kaya lang po, Ma'am Ani, ang problema po kasi natin, wala po kasi talaga tayong master list po ng mga balikbayan boxes. At hindi po magiging magulo po kapag papayagan po natin yung pag-pick up. Kung kaya bilang pagtugon na rin po sa instruction ng Pangulo, ito po ay talagang bibit-bitin at dadalhin at i-deliver sa address po ng ating mga consignees, mga pinadalan po ng ating mga OFWs upang makaiwasan rin po sa pagkakaroon po ng komosyon, pagpukumpul-kumpul po, talaga pong ipapadala na lang po natin ng mga balikbayan boxes at hindi po tayo nagpapahintulot sa ngayon po ng pagpipick up po ng mga balikbayan boxes na ito. Okay. Attorney, once and for all, para sa kapakanan ng ating mga OFWs watching now dito sa Hataw Balita, mayroon bang timeline na itinakda? Ang utos po ng ating commissioner, talaga pong exert all efforts upang matapos na po ang ating backlog sa mga balikbayan boxes. Hopefully po itong Enero. But again, alam naman po natin, marami pong mga posibleng mga pangyayari. Kaya po tayo po ay natanong sa isang interview na baka naman abutin po ng Valentine's at tayo po ay sumagot na sana naman po ay hindi na po umabot ng Valentine's Day. I think yun po yung na-pick up kung kaya't nagkakaroon po ng ganitong balita.
na nagtatakda tayo ng panibagong deadline. But again, to be clear, ang instruction po ni Commissioner Ariel ay exert all efforts upang ma-expedite ito at kung maaari ay matapos itong buwan ng Enero. Okay, that's a very good news. Thank you for that. Attorney Chris, may kasama ko po si Tata Bert para sa mga additional question. Go ahead, please. Thank you. Good morning po, Attorney Chris. This is Bert. Tanong ko lang po, ano po bang malinaw na mensahe ng BOC sa mga OFW at pamilya nila na hanggang ngayon ay naghihintay pa rin ng kanilang balikbayan boxes? Salamat po sa tanong na yan, Tata Bert. No? Unang-una po, talaga pong kinikilala ng Bureau of Customs ang sakripisyo ng ating mga OFW at ang kanilang hindi matatawarang kontribusyon sa ating ekonomiya sa pagtataguyod nitong ating Balikbayan and Overseas Action Center. Sa palagay ko po, ito po yung kauna-unahang pagkakataon na talagang tumututok ang Bureau of Customs sa lahat po ng pangangailangan at reklamo ng ating mga balikbayan. No? So tayo po, umaasa na lang po tayo na humihingi pa po tayo ng kaunti pa pong pasensya, kaunti pa pong panahon para sa ating mga OFWs. Makakarating na po ang inyong mga balikbayan boxes. Ginagawan po natin ito ng paraan. Tayo rin po ay nagpapasalamat sa ating Pangulo sa pagpo-provide po ng pondo para po sa aktibidad na ito. Pero again po, ginagawa po ng Bureau of Customs ang lahat ng aming makakaya upang maiparating na po ang inyong mga balikbayan boxes. Okay. Any other additional reminders and announcement po, Attorney Chris? Para po sa ating mga OFWs, no? Again po, ito po ay pagkilala sa inyong sakripisyo. Maglalabas po tayo ng mga update at mga listahan po, no, ng mga kumpanyang mayroong problema or mayroong pong mga abandonadong containers sa ating ports. At nang sa ganun po, no, tingnan po natin ang listahan na ito, i-double check din po ito sa DTI, no? At sana po tayo ay magtiwala dun lamang sa mga lehitimong kumpanya upang makaiwas na po tayo sa mga ganitong pangyayari. Alam po namin, no, mula po sa Bureau of Customs, hindi po talaga nararapat para sa ating mga bagong bayani ang ating mga OFWs. Once again, sa panguna po ni Kuya Daniel Dason, kami nagpapasalamat. Attorney Chris Bendijo, ang Deputy Chief of Staff ng Bureau of Customs. Maraming salamat and keep safe. Salamat po sa pagkakataon. Magandang umaga po. Agad rumesponde ang Philippine Coast Guard sa isang insidente ng pagkalunod ng isang 16 na taong gulang na babae mula sa Zaragoza, Nueva Ecija kahapon. Sa video na ibinahagi ng ahensya, makikita ang mga tauhan ng PCG na sinasagip ang biktima na hirap makabalik sa Pampang matapos matangay ng malalakas na alon at agos. Tinatayang umabot sa 15 metro ang kanyang distansya mula sa baybayin. Isinailalim siya sa medical assessment at na-turn over sa kanyang mga kaanak na nasa lugar ng insidente. Hataw Balita ngayon. Sa likod ng mga medalya at panalo ng mga atleta ng Baguio, may mga hamon pa rin sa loob ng training grounds. Kamakailan, sinilip ng Philippine Sports Commission at ng pamahalang lungsod ng ang mga pasilidad sa syudad. May hataw na balita si Grace Doc Tolero. Hindi lang pisikal kundi pati mental ang matinding hamon na kinakaharap ng mga atleta sa Baguio City. Ayon kay Jet Ramos, head coach ng Baguio Benguet Triathlon Team, napipilitan silang paikliin ang training sessions kabilang ng pagbabawas ng distansya sa paglangoy. Ito ay dahil sa kondisyon ng ilang pasilidad, lalo na ang swimming pool kung saan sobrang lamig ng tubig. May very challenging na lahat na po. Tama po yung sinabi nyo, physically, mentally. Mentally kasi pagpasok pa lang alas 5 kailangan mag-train na ng bata. At 15 degrees na lamig natin dito sa Baguio. Alas 5 kailangan niyang pumunta dito. Mentally, parang ayaw niya nang pumasok sa pool kasi nasa 15 degrees din yung tubig. So ganun po kalamig, alam nila kung gaano kalamig, parang ayaw na nila magte-training. So ang ginagawa namin, kina-cut short namin. Kaya challenging, cut short yung imbis na 4 kilometers ang langoy, nagiging 2 kilometers na lang. Sa kabila nito, patuloy pa ring nakakapag-produce ang Baguio City ng mga atletang sumasabak sa national at international competitions. Para kay Ramos, lalo pang gagaling ang mga atleta kung maayos at mapapabuti ang mga pasilidad. Mas magpa-perform. Kung nagpa-perform na po yung mga athlete natin kahit hindi pa po naayos yung facility, garantisado po na mas magpa-perform po tayo dahil sanay po sa hirap ang mga atleta ng Baguio.
sanay po sa no complaints, but kung maayos pa at magbigay nila kung ano yung tamang mabibigay, mas magiging magtatap pa po ang ating mga atleta. Same with other countries. Kasabay ng City Meet, nagsagawa ng inspeksyon ang Philippine Sports Commission kasama ang lokal na pamahalaan sa athletic ball at teachers camp. Sinuri ang track oval, swimming pool, athletics quarters at ang football field sa Melvin Jones kung saan may ilang nakitang issue sa pasilidad. Para sa national athlete na si Sandy Minchi, abahan. Malaking bagay ang pagbisita ng mga ahensya dahil nagbibigay ito ng pag-asa sa mas maayos na sports facilities sa lungsod. Malaking bagay siya. Yung sa wakas, may gumawa nito dito sa Baguio. Ang tagal ko ng atleta dito. Ang 15 years representing Philippines. Excited and looking forward dun sa magiging future ng Baguio City for sports. Yes, regional facilities is a very parang exciting na mangyayari for Baguio City. Para yun nga, hindi kailangan na pumunta sila sa Manila to study. Ayon sa pamahalang lungsod, aabot sa 85 million ang rehabilitasyon ng athletic bowl na target matapos sa Mayo. Samantalang nakikita naman ng PSC ang malaking potensyal ng Baguio bilang regional training hub. We're going to come up with another approach. It's a build and design. So aayusin niya mabuti, it will become iba-ibang levels yan. There will also be meeting rooms and training rooms niyan idadagdag namin. So we're going to remodify yung design niya para it will be responsive to our needs, especially yung mga kailangan talaga natin when we compete. Ano ba yung mga sports talaga? Sa ngayon, umaasa ang mga atleta na magbubunga ang mga inspeksyong ito ng mas ligtas at mas maayos na pasilidad para sa kanilang training. Grace Doctolero, humahataw sa balita ngayon. Pinaghahanda na ng lokal na pamahalaan ng Albay ang paglikas ng nasa 7-kilometer extended danger zone anumang oras kapag itinaas na sa Alert Level 4 ang Bulkang Mayon. Ang mga residente ay ililikas ay aabot sa 5,000 hanggang 80,000. Si Ryan Salatandol, humahataw live mula sa Legazpi City. Hello Ryan, magandang umaga. Ano ba ang nakikitang parametro or parameters ng PBOX para ihanda ang mga residente sa paglikas? Yes, Bert, magandang umaga. Patuloy nga ang nakikitang pagtaas ng mga parametro ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, kagaya na lamang ng patuloy na pagbaba nitong pyroclastic density current o ozone dito sa Bulkang Mayon. Nakikitaan din ng pamamaga ang dalisdis ng Bulkang Mayon na indikasyon ng pag-angat ng magma nito na pwedeng senyales ng mas malakas na pagsabog nito. Bert, aabot sa 50,000 hanggang 80,000 mga residente ang posibleng ilikas ng lokal na pamahalaan ng Albay at ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS kung itataas sa Alert Level 4 ang Bulkang Mayon. Kabilang dito ang mga residenteng nakatira sa loob ng 7 hanggang 8 kilometer extended danger zone sa paligid ng bulkan. Ayon sa PHIVOLCS, patuloy ang pagtaas ng seismic energy ng Bulkang Mayon. Sa tala ng ahensya, 6 sa 16 na monitoring station ng Mayon Network ang nakapagtala ng mas mataas na real-time seismic energy. Simula kahapon, January 11, tuloy-tuloy din ang namamataang pamamaga ng dalisdis ng bulkan. Umabot na rin sa mas mababang bahagi ng Mayon ang inilalabas ng mainit na materials o pyroclastic density current. Dagdag pa ng PHIVOLCS, wala na ang dating lava dome ng bulkan at napalitan na ito ng bago. Ibig sabihin, mas mataas na ang magma sa loob ng bulkan na posibleng magdulot ng mas malakas na pagsabog sa mga susunod na araw. Sa ngayon, nagsara na ang ilang kalsada malapit sa Albay Public Safety Office upang ihanda ang mga resources tulad ng military trucks, ambulansya at iba pang sasakyang gagamitin sakaling kailangan ang agarang paglikas ng mga residente sa loob ng 7 to 8 kilometer extended danger zone. At yan muna ang latest live mula dito sa Legazpi City, Albay. Balik sa iyo, Bert.
Yes, ingat kayo dyan, Ryan. Salamat. Ryan Salatandol mula dyan sa Legazpi City. Hataw Balita ngayon. Umakyat naman sa 6 na individual ang nasawi mula sa pagguho ng Binaliw landfill sa Cebu City. Sa ngayon ay nagpapatuloy ang search and rescue operations ng otoridad sa 30 individual na hindi pa makita o missing bunsod na insidente. Si Gladys Tuabe, humahataw. Nadagdagan pa ang bilang ng mga individual na nasawi dahil sa pagguho ng Binaliw landfill sa Cebu City. Sa pinakahuling tala, 6 na ang kumpirmadong namatay sa insidente. Ang 2 pinakahuling bangkay na na-recover ng mga otoridad ay kapwa babae. Si Jay na 39 na taong gulang at si Army na 43 taong gulang. Sa kasalukuyan 12 ang naitalang sugatan na patuloy na nagpapagaling sa iba't ibang ospital, habang 30 naman ang patuloy na pinaghahanap. Sa ngayon ay nagpapatuloy ang search and rescue operations ng mga responders sa lugar na pinangyarihan ng landslide upang makita at malaman ang kalagayan ng mga taong nawawala. Habang aabot sa 2,000 hot meals at supply ng tubig, ang patuloy na ipinamamahagi ng pamahalaang palalawigan ng Cebu sa mga residente ng Barangay Binaliw na naapektuhan ng pagguho ng basura. Isinasagawa ang pamamahagi ng hot meals at tubig ng pamahalaang panlalawigan upang agad na matugunan ang pangangailangan at makapagbigay ng agarang tulong sa mga apektado ng insidente sa Binaliw. Gladys Tuabi, humahataw sa balita ngayon. Personal na binisita ni Vice President Sara Duterte ang mga biktima na nasagip na at nasugatan sa landfill collapse sa Barangay Binaliw, Cebu City na nasa Visayas Medical Center. Pinaabot nito ang kanyang pakikiramay sa pamilya at kasamahan ng mga nasawi. Hanggang sa mga oras na ito ay nagpapatuloy ang search, rescue and retrieval operations ng mga emergency responders sa lugar. Hataw Balita ngayon. Nasa mahigit 40,000 piso naman ang halaga ng sari-saring nakumpiskang paputok at boga na sinira ng Masbate PNP kasama ang Bureau of Fire Protection, Department of Trade and Industry at Department of Health nitong Biyernes sa Masbate Police Provincial Office. Si Jerry Galicia, humahataw. Magkakasamang sinira ng Masbate Police Provincial Office, Bureau of Fire Protection, Department of Trade and Industry at Department of Health ang mga pinagbabawal na paputok na nakumpiska sa iba't ibang lugar sa lalawigan. Tinatayang mahigit 40,000 pesos ang kabuang halaga ng mga paputok na wala sa listahan ng pinahihintulutan ng DTI. Kasama rin sa sinira ang 34 na piraso ng pinagbabawal na boga. Ayon kay Fire Chief Inspector Francis Castillo, mahalaga ang maayos at ligtas na pagsira sa mga iligal na paputok upang maprotektahan ang buhay at ari-arian ng publiko. I would like to express our full support for this very important activity, the proper disposal of confiscated and seized illegal firecrackers and pyrotechnic devices. This undertaking clearly reflects our shared commitment to public safety and the protection of lives and properties. Ang mga nasabing paputok ay nakumpiska sa sunod-sunod na operasyon sa pamilyang lungsod ng Masbate at sa iba't ibang bayan sa isla. Ayon naman sa DTI Masbate, layo ng aktibidad na tiyakin ang kaligtasan ng publiko dahil ang mga illegal na paputok ay hindi pumapasa sa pamantayan ng gobyerno at nagdudulot ng malubhang panganib sa buhay. To ensure a comprehensive approach to safety and regulation, including joint monitoring activities and data sharing on illegal products. Our primary message is safety first. The illegal fireworks we are destroying pose a significant risk to life and property because they do not meet the government's quality and safety standards. Isa-isang inilagay sa 2 drum na may tubig ang mga nakumpiskang paputok upang tuluyang masira at maiwasan ang anumang aksidente. Ayon kay Police Colonel Jefferson Araujo,
Provincial Director ng Masbate PPO, ang pagsira sa mga illegal na paputok ay bunga ng tuloy-tuloy na pagkapatupad ng batas upang maiwasan ang sunog, pinsala at posibleng pagkasawi. Legal firecrackers and pyrotechnic device marks the culmination of our sustained enforcement efforts to uphold public safety and to prevent harm on our communities. Each item disposed of today represents a potential danger that has been removed, an accident that did not happen, an injury that was avoided, and a life that was protected. Nakumpiska ang mga paputok at boga sa pinaigting na police visibility patrols, checkpoints at anti-illegal firecracker operations ng mga otoridad. Jerry Galicia, humahato sa balita ngayon. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit, Kapitulo 103, versikulo 13. Kung paanong ang ama ay naaawa sa kanyang mga anak, gayon naaawa ang Panginoon sa kanilang nangatatakot sa Kanya. Alam na tayo. Sige, Ani. Oh. At yan po ang mga umahataw na balita ngayong umaga ng Lunes, 12 sa buwan ng Enero 2026. Yan, Tata Bert, thank you very much. Ayan, Tata Bert po siya. Okay. Kung sa mga nagtatanong, Tata Bert ang tawag namin sa kanya. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350, at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Thank you very much, Josa. And of course, Carl and Races. Ian. Ayan. Adet, thank you very much. Maraming salamat, Justine. At kasama dyan si Belinda, Igat, and Jen Javier. Mga kasama natin sa IT, siyempre si Luel na rin yan. Kasama natin IT. Nandun dyan siya po. Yan. Ian, Aryan, thank you very much. Jeremy and Berniel. Kasama si Kat at Cardo. Ako naman po, si Annie Rantoy. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga. Thank you very much, Adet.